Okay na, sige. Magandang araw sa lahat, 'no, ay pagpapatuloy lamang ito ng ating gawain o talakayan sa Module 1, 'no. Para sa araw na ito ay susubukin natin na mailarawan, 'no, yung kalagayan ng wika sa panahon ng, Amerikano at sa paanong paraan kaya, 'no, nakibaka ang mga, tagapagtanggol ng wika, 'no, upang, matalunton yung wikang bilang isang, pambansa, 'no, kasabay nung mga maimpluwensyang wika, 'no, dulot ng, malawakang pananakop ng mga Amerikano. Paano kaya pinili yung wikang pambansa sa mga, wikang umiiral sa panahon na ito, 'no? Kaya sabay-sabay natin ngayong hapon, 'no, tuklasin at ang patuloy na pakikibaka ng wika sa, Pilipinas. Yan, sa panahon ng Amerikano, kayo na lang ang magsaliksik kung ano yung taon no nagsimula ang pananakop ng Hapon. No, yung kung magkulang man yung sa taon no at ilang makasaysayan na tala sa panahon ng kolonyal no ay yun ay bahagi na lamang ng inyong pananaliksik. Ang parametro lamang ng ating talakayan ay sa wika. No, sa panahon ng Amerikano, no, ang batid naman na natin no, malaking impluwensya pagdating sa wika ay yung Ingles. No, ang naging pangunahing wika no sa sistema ng pamumuhay noon. Pangunahing wika sa edukasyon, pangunahing wika sa pamahalaan, pangunahing wika sa iba't ibang institusyon, no. Maari sa panahon na ito ay mapakita yung mabilis na pag-unlad ng Ingles bilang wika na mabilis ding nakaapekto sa kultura, no, sa lipunan, sa ekonomiya ng ating bansa. Ano pa, maring ang Ingles no ang nagbigay daan para sa Pilipinas na makilala global o magkaroon ng global na koneksyon ang Pilipinas no sa buong mundo. Yan. Noong 1901 sa ilalim ng batas bilang 7-4 na Komisyong Pampilipinas, no, ang Ingles bilang ipinag-utos na ang Ingles ipinag-utos ang paggamit ng Ingles no bilang wikang panturo no sa mga paaralan o sa paaralang bayan kasama ang Kastila. No, layunin dalawang wika, yung Ingles at Kastila ay may angkop no sa sistema ng edukasyon, no, ang pagpapalaganap ng mga umiiral na wika. Ano pa? Ang Amerikano ay nagpatupad ng Ingles bilang wikang panturo sa paaralan, no, at ito ay magsisilbing opisyal na wika sa pakikipagkomunikasyon. Ito ay nagbigay no ng mas malawak na pagkakataon para matuto no at magamit ang wikang Ingles ng ating mga sa panahon o ng mga tao sa panahon ng Amerikano. Sir, paano na ang mga katutubong wika? Ano nang nangyari sa kanila? Kasabay nun, no, ang mga katutubong wika naman ay hindi naman napabayaan tulad ng Tagalog, Cebuano at marami pang iba, no, dahil patuloy yung paggamit no sa mga katutubong wika sa pang-araw-araw na buhay. Ano pa, isa sa pinakamalaking impluwensya no sa panahon na ito ay yung pagiging bukas no dahil ginamit ang wika sa panturo. Ang edukasyon ay naging bukas sa lahat. Di gaya sa panahon ng Kastila no, na nalilimitahan yung karamatan ng edukasyon. Kung sino lang yung nasa Maharlika, Peninsulares, mga ilustrador lamang ang nakakapag-aral. Hindi pang masa yung edukasyon sa panahon ng Kastila. Dito na iba. No? Dito sa panahon na ito, nilapit yung edukasyon sa lahat. Maraming paaralan ang naipatayo na bukas para sa lahat dahil tugon din iyon sa sinasabing demokratikong pamumuhay. No, ang mga sundalong tinatawag na Thomasites, no, o yung mga
gurong Dutch boy teachers, no? Ang mga guro noong panahon ng kolonyalismo Amerikano, sila'y dumating dito sa Pilipinas upang magturo ng Ingles at iba pang asignatura sa paaralan na tumulong, no, para mas maging matatag yung sistema ng edukasyon sa bansa. Kaya sa panahon na ito nagsimula talaga yung demokratikong pamumuhay, no, yung pakikibaka ng mga Pilipino nang dumating yung mga Amerikano. Si Almirante Dewey, no, ang namuno, no, sa Komisyong Pampilipinas na ito. Ang kanilang pagdating ay nagbigay ng daan sa pagbuo ng bagong sistema, lalo higit sa pampolitikal na usapin. Mamaya ipapaliwanag yun. Ano pa, nagsimula na din yung pakikibaka para sa pagiging malaya ng bansang Pilipinas gawa nung pananakop ng unang bansang nanakop. Ano pa, para sa kalayaan at pagkakaroon ng sariling pamamahala, no? Kaya binansagan natin yung mga Amerikano bilang agila, no? Agilang mapagpalaya. Yan. Noong 1908, no, yan, binatikos ng Anti-Imperialist League ang pulisya sa paggamit ng Ingles bilang wikang panturo sa Pilipinas. Ikinatwiran nila, una, mas angkop ang maging common na wika ang isang katutubong wika. Kasi nga, walang batas ang magsasaad na maaring gamitin ang katutubong wika sa Pilipinas bilang wikang panturo. Walang nagsasaad sa batas. Kaya maraming antay sa pagtuturo ng Ingles at Kastila sa paaralan. Nawalan ng puwang ang mga katutubong wika. Ikalawang dahilan, no, hindi magiging matagumpay ang Giles bilang panturo sa buong bansa. Yun ay paniniwala nila. Tunay naman, no, hindi matututuhan ng isang Cebuano, Ilonggo, Kapampangan, Tagalog ang wikang Ingles kapag hindi iyon ilalapit sa kanilang unang wika o sinusong wika. Ayon naman sa Batas Commonwealth bilang 577 noong 1931, no, inatasan ang paggamit ng wikang vernacular bilang pantulong sa pagtuturo mula sa taon na ito o sa taon ng sumunod na taon, no. Yan, dahil may anti-imperialist league sa Estados Unidos, nabagyang pansin naman, no, yung layunin na isulong yung pagtuturo gamit ang mga katutubong wika sa iba't ibang paaralang bayan. Isa pa sa makasaysayan na kaganapan sa panahon na ito ang pagkatatag ng pamahalaang Commonwealth. Ang ibig sabihin, no, ang Republika ni Aguinaldo ay hindi nagtagal. Ito kasi ay, pag sinabing Republika, ito ay ang kapangyarihan ay labis na nasa tao. No, ang power ay nasa tao. Kaya ng Republika natin nga sa kasalukuyan. Pamahalang Commonwealth, no, sa Pilipinas, ito ay tinatag noong 1935. No, sa pamahalaang ito ay isang pamahalaang pansamantalang sistema, no, bago tayo palayain o ibigay ng Amerika yung kalayaan sa Pilipinas. No, pinamunuan nito ni Manuel L. Quezon, no, bilang Pangulo at naglalayong ihanda ang bansa para sa ganap na kalayaan o kasarinlan, soberanya, no, na ipinagkaloob lang sa atin ito sa mga noong 1946, no, sa mga susunod na talakayan mababanggit. No, gaya na nabanggit ko, ang unang Pangulo ng Commonwealth ay si Manuel L. Quezon. Alam natin siya ang ama ng wikang pambansa. Sa mga susunod na slide, matutukoy natin bakit siya ang tinuturing ama ng wika. Ano pa, sumunod na Pangulo si Sergio Osmeña. No, ang Commonwealth, gayon din naman sa taong kapangyarihan pero limitado. No, ito ay kasi ay isang sistema ng Amerika na ibinibigay sa bayan niya, sinasakupan nila. Pinakalayunin nito talaga
no, ay ihanda o iisanayin yung bansang Pilipinas o yung bansa natin para bumuo ng isang sistemang pamahalaan. No, hindi naman nabigo ang Amerika dahil kasalukuyan ay ayos ng ating sistema ng pamahalaan. No, sa taong din ito, no, yung pagpapahalaga sa wikang katutubo, no, pag sinabi katutubo, wikang umiiral sa bansa. No, nabanggit kanina, binigyang pansin ang katutubong wika para gamitin bilang wikang panturo o katuwang. No? Pag sinabing wikang vernacular, ito ay tumutukoy sa wika na ginagamit sa partikular na grupo ng tao o isang tiyak na lugar. Sa madaling salita, ito yung wika na likas na ginagamit ng tao sa kanilang komunidad. Dito sa Bataan, ang vernacular na wika na ginagamit natin ay yung Tagalog. Halimbawa, maaaring gamitin ang Cebuano sa mga lugar na nagsasalita ay Cebuano, Ilocano sa iba pang lugar na nagsasalita ng Ilocano. O bigyang pansin yung mga particular na region na may kanikanyang wika. Bakit iyon ay kailangan? Kasi napakahalaga ng wikang vernacular dahil ito ang mag-uugnay ng mas mabilis sa pagkatuto sa bagong panibago wika. Kung familiar kayo sa mother tongue language, mas higit na matutuhan ng ikalawang wika kung iyon ay ginagamit o may katuwang na sinusung wika. No, mahalaga ito dahil ito yung mag-uugnay sa tao batay sa kanyang kultura, sa kanyang identidad, sa kanyang kasaysayan. No, pero hindi naman lagi na palagi ang gamit ng vernacular sa iba't ibang institusyon. Ang paggamit ng katutubong wika na pahalaga sa taon na ito, ibig sabihin na-preserve, na-promote pa rin yung ating wika sa panahon na ito. Kasabay ng mga malalakas na wika. Kaya kung titignan sa level ng wika, talagang Ingles, Kastila at katutubong wika. Kaya kailangan ng isang batas na kikilala at magbibigay dominasyon sa wika natin. Yan. Matapos ang pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas, alam natin nagkaroon ng pagbabago pagdating sa alpabeto mula sa abecedaryo ng Kastila, mula sa abecedaryo ng Kastila at mula sa baybayin ng mga katutubong wika, nagkaroon ng mabilis na transformasyon sa alpabetong Filipino. Tinatawag na bagong alpabetong Ingles na may 26 na titik. 5 ang patinig at 21 ang katinig. Naging iba rin ang paraan ng pagbasa sa mga titik na iyan na magko-contrast sa baybayin at abecedaryo. Kung sa baybayin, ang paraan ng pagbigkas ay lagi may kasamang tunog A sa mga katinig. Ang abecedaryo naman ay may tunog na E na mayorya sa mga titik. Ang alpabetong Ingles naman ay pa-Ingles talaga ang basa, gaya ng ginagawa natin sa kasalukuyang pagsasalita at pag-spelling. Sa praktikal na usapan, ang mga titik o letra na iyan, ayun yung matatagpuan nyo sa inyong mga cellular phone, sa inyong mga pinipindot na keypad. Yan. Ang alpabetong Ingles at alpabetong abecedaryo ay parehong may impluwensya sa mga titik Romano. Kaya maaari sa pagbabago ng alpabeto sa Pilipinas ay magkaroon talaga ng
may malaking impluwensya talaga, no, yung alpabetong Romano. Ano pa? Kung titingnan, wala diyan yung mga titik gaya ng nasa abecedaryo, yung mga wala sa Ingles, yung che, yung doble L, doble E, R doble, yung enye, wala namang enye. No, sa baybayin naman, wala yung nga. Diba? Wala yung nga. Wala. Yan. May mga ilang titik na tinanggal o hindi sinama kasi iba nabubukod ang wikang Ingles dahil sa sistema din ng kanilang pagsulat at pagbasa. Yan. Sunod, ayon sa Artikulo 13, Section 3 ng Saligang Batas sa 1935, itinakda na ang Ingles at Kastila ang mga opisyal na wika sa Pilipinas. Ang batas na ito ay nagbigay ng opisyal na katayuan sa dalawang wika para sa mga usaping pang-administrasyon, usaping pampubliko. Sa ilalim naman ng Commonwealth Act number 570, ang parehong wika ay patuloy na itinatakda ng pambansang wika. Ang batas na ito ay nagpapatibay sa kanilang opisyal na katayuan bilang isang wika. Bahagi pa rin ng batas na ito, no, inatasan naman ang saligang batas na sa 1935, ang Kongreso na gumawa ng mga hakbang, no, upang paunlarin, no, at pagtibayin ang isang wikang pambansa, no, na nakabatay sa umiiral na katutubong wika. Ayon pa rin sa saligang batas na ang Ingles at Kastila ang mananatiling opisyal na wika hanggat hindi natadadahana ng iba pang batas. Sa taon na ito, no, naging opisyal yung paggamit ng wikang Ingles. Mananatili pa rin naman ang proseso, paraan, mga hakbang para makakuha ng mga umiiral na wika para ituring na wikang pambansa. Pero wala pang mga batas ang nagsasaad na yon. Yan. Patuloy pa rin yung pakikibaka, no, sa mga katutubong wika. No, ang Konstitusyon Tidings-McDuffie. Ang Tidings-McDuffie Act, no, ay pinangunahan ni Joseph Tidings at si John McDuffie ay mga Amerikanong politiko, no, na naugnay sa konstitusyon na ito. No, bahagi kasi ng kanilang konstitusyon, no, yung pagpapalakas sa pagkamakabansa ng Pilipinas. No, kaya nagkaroon ng mga ganitong konstitusyon para higit na maging malaya yung bayan ng Pilipinas. Bahagi na sinasabing kalayaan yung pagkakaroon ng isang wikang magpapalaya at wikang malaya. No, ang Konstitusyong Tidings-McDuffie na ipinasa noong sa 1934 ay naglatag ng patakaran, no, para sa paghahanda ng Pilipinas, no, para ganap na maging malaya. No, sa konstitusyon na ito, ang Ingles at Kastila ang opisyal na wika, no, sa mga unang taon ng Commonwealth. Ngunit bibigyan ng kapangyarihan ang pambansang asembleya, no, na magtatakda ng isang pambansang wika. No, ang batas Commonwealth bilang 184 noong 1936 na nagtatag ng surian ng wikang pambansa, no. Ang surian ng wikang pambansa itala, yan ay samahan, no, ng mga tagapagtanggol ng wika sa panahon na ito. Na sa batas ang organisasyon na iyan. Sila ay may trabaho, no, sila ay magsasanay sa maayos na proseso ng pagpili ng
na wikang pambansa na batay sa patutubong wika. Kasi nadama ni Pangulong Manuel L. Quezon, no, yung pangangailangan ng wika na pangangailangan ng isang wika na makapagsabay o makipagsabayan sa mga umiiral malalakas na wikang global na dapat ay sinasalita, naunawaan ng lahat ng mamayan, no? Dahil tayo ay may isang nasyonalidad at estado. Higit na mas maganda kung mula sa wika natin, no, yung kikilalanin bilang wikang pambansa. No, kaya nagkaroon ng pambansang assembleya sa Pilipinas. No, itong assembleya na ito ay nagtalaga ng isang pambansang wika, no, kasunod ng umiiral na batas Commonwealth, no, at katuwang ang surian ng wikang pambansa upang tukuyin kung anong wika ang kikilalanin. Gaya na nabanggit nakaraan, no, di ba? Ang Pilipinas ay bansang na pulo-pulo na nanguhulugan na maraming wika ang umiiral. Naging mainit, no, yung paksain talaga sa pambansang assembleya sa taon na ito. Naging mahigpit ang pagpili, no, sa wika. No, maraming maka-Ingles ang naniniwala dapat higit na makakabuti sa mga Pilipino at magiging mahusay sa wika kapag gumagamit ng Ingles. Ngunit marami namang delegado, no, gaya ni Lope Santos at iba pang linguist, no, sa mga kanutubong wika na naniniwala sila dapat ay manggaling, no, ang pambansang wika sa mga wikang umiiral dito sa Pilipinas. Dapat ibatay, no, sa isa sa mga umiiral. Yan. Ano pa? Kaya sinimulan ng surian ng wikang pambansa na pinangunahan din ni Norberto Romualdez mula sa Leyte, no, katuwang sa pagtataguyod ng SWP na sumuri, no, nasa tamang pamaraan o proseso ang pagpili ng wika. Kaya ang surian ng wikang pambansa ay may kapangyarihan o may tungkulin para doon. Balik muna tayo sa paano ba, no, ano ang paraan, no, sa pagkilala bilang pambansang wika. No, alam na natin, no, ang layunin ng proseso na tinutukoy sa pambansang wika, no, ay dapat ay nasumusunod sa mga criteria, no. Ang pambansang wikang kikilalanin dapat ay umiiral, no, sa unang-unang desisyon dapat ay umiiral na wika sa bansa. Kasama, no, yung ilan sa mga pamantayan para sa pagpili. Nariyan yung pagkakaroon ng maunlad na mechanics, nariyan yung pagkakaroon ng maunlad na estruktura at panitikan, no, ng wika. Ano pa? Mahalaga rin na ang wika ay malawakang tinatanggap, no, at ginagamit ng maraming Pilipino. No, ang mga kriteryang iyan ay nagsisiguro na ang piniling wika ay may sapat na kaangkupan, no, may sapat na kalayaan upang maging epektibo, no, wikang pambansa na magiging sentro ng komunikasyon at magiging sentro para yung pulo-pulong mga wika, no, pagkakaiba ng wika ay magiging sentro ng pagkakaisa ng ating bansa. No, gaya ng natalakay din nakaraan na ang wikang pambansa ay naglalayong pag-isahin, no, ang magkakaibang grupo o heterogeneous na lipunan. No, dapat ang wikang pambansa ay dapat ay nasa de jure o naaayon sa batas. Ang wikang pambansa ay dapat italaga ng isang batas para
hindi na pwedeng baguhin ang batas. Ang nasa batas ay batas. No, kapag nasa batas, no, talagang ito ang magsisilbing tulay, no, para sa malawakang maayos na pakikipagtalastasan, pagkakaisa ng bansa, ano pa, yung layunin na mapalakas, no, yung nasyonalismo gamit ang wika. No, ano pa, nagbibigay din ito ng pagkakataon, no, para maging opisyal na wika ang mga ilan sa mga katutubong wika na alam natin, no, kapag isa sa mga katutubong wika ang naging opisyal o wika pambansa, mas magiging malawak yung epekto nun. No, maaring magtaguyod din iyon ng pambansang kultura, pambansang identidad, no, at pambansang kaunlaran. No, sa ganitong paraan, ang wikang pambansa ay nagiging simbolo, no, para magkaisa, magkaintindihan lahat ng tao sa loob ng bansa, Pilipinas. Yan. Ano nangyari, no, sa pakikibaka? Sa ilalim ng kautosang tagapagpalaganap bilang 134 ni Pangulong Manuel L. Quezon, no, noong sa 1937, pinili, no, na SWP ang Tagalog bilang batayan ng pambansang wika. No, pinagtibay ang paggamit nito sa bansa. Ibig sabihin, ang Tagalog ang pinili, no, bilang batayan. No? Pinili dahil siya ay nasagot yung mga pamantayan na binanggit. No, ito ay pinamunuan ni Jaime C. de Vera. Tagalog ang pinili sapagkat ginagamit ito ng nakakarami bilang ng mga mamayan. Bukod pa sa mga kategorya, no, ito ay nagagamit sa iba't ibang publikasyon at iba't ibang manunulat. No, gaya ng nabanggit kanina, ang wikang Tagalog ay nakapasa, no, dito sa mga sinasang-alang-alang na pamantayan. Sabihin, ang Tagalog ay wika na nakasentro ng pamahalaan. Na dapat maging epektibo sa gagamitin sa iba't ibang dokumentaryo at pangkomunikasyon. Pangalawa, ang wika ay pang-edukasyon na mahalaga para sa pagtuturo at pagkatuto. Pangatlo ay yung wika ay kalakalan. Ito ay nagsisilbing, pag sinabing kalakalan, instrumento sa negosyo o pagpapaunlad ng ekonomiya. Ano pa? Pang-apat, ang wika ay ginagamit ng nakararami. No? Ang wika ay ginagamit sa panitikan. Na higit na dapat sumalamin, no, sa ating kultura, sa ating identidad, na may malaking bahagi ng populasyon, yun yung ginagamit. No, ang mga pamantayan na iyan ay magbibigay ng kakayahan sa wika, no, magsulong ng pagkakaisa at pag-unlad. Lahat iyon sa panahon na ito ay nakita sa wikang Tagalog. Yan. Sir, naging patas ba yung pagpili sa Tagalog? No? Naging patas yung pagpili sa Tagalog na batay na rin sa komposisyon na pinamunuan ni Jaime C. de Vera na kinakabilangan ito ng mga sumusunod na kasapi. Yan. Ang Ilocano ni Santiago A. Ponasher, Cebuano ni Filion Soto, Bicol ni Camiro F. Perfecto, Panay ni Felix S. Salas Rodriguez, Boro ni Hajid Buthu, Tagalog ni Cecilio Lopez. Yan yung mga wika kasama, no, sa kanilang regional na pagpili sa wikang pambansa. Ibig sabihin, naging patas naman dahil ang Ilocano, di ba, sinasalita iyan sa Region 1, sa Ilocos Region. Na kinabibilangan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Benguet. Cebuano, saan makikita yan? Sa Central Visayas, Region 7, na kinakabilangan ng Cebu, sa Bohol, sa Siquijor, pati sa Region 10, meron yan sa Northern Mindanao, no, sa
mga lugar tulad ng Cagayan de Oro sa Misamis Oriental. Yung Bicol, sinasalita yan sa Region 5, no? Sa Bicol Region, na kinakailangan ng Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon, at Catambuanes. Panay. Ang Panay ay isla na nasa Region 6 or nasa Western Visayas. No? Nandiyan yung Iloilo, sa Capiz, sa Aklan, sa Antique. Pangunahing wika dito ay Hiligaynon o yung mga Ilonggo at Kidaraya. Moro, ang mga wika ng mga grupo ng Moro. Siyempre, sana yung mga Moro sa Region 9, no, na Zamboanga Peninsula, Region 10, ng Northern Mindanao, Davao Region, o kaya ng Surf-Sergeant, Region 12. Ano pa? Moro din sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. No, sa lalawigan ng Maguindanao, Lanao del Sur, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Siyempre Tagalog na sinasalita sa Region 5, no, A sa Calabarzon, no, kinabibilang ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Pati na rin sa region na natin, 3, no, Central Luzon. At higit na magagaling sa pananagalog ang mga taga Bulacan. Ano pa? Tagalog ay sinasalita sa Metro Manila. Nasa NCR kasi ang wikang Tagalog. Ibig sabihin, mga nabanggit, no, ang mga nabanggit, bawat rehiyon ng Pilipinas ay may kanya-kanyang wika at nagre-representa na sa pambansang asembleya para kilalanin ang pagpili sa wikang pambansa. No, mula dyan sa mga wika, makikita talaga pagkakaiba-iba ng kulturang linguistiko sa bansa. At Tagalog nga, malinaw ay ang siyang pinili, no, para kumatawan sa piiral na wika sa Pilipinas. No? At ang Tagalog ay galing, pinag-utan niya ay regional. Kaya noong Disyembre, 30,1937, pinagtibay ng Kongreso ang Tagalog bilang pambansang wika ng Pilipinas na nilagdaan ni Pangulong Manuel L. Quezon. No, gaya na nabanggit ko kanina, dahil ang Pangulong Manuel L. Quezon ang nanguna, nagkaroon siya ng inisyatiba para kilalanin, magkaroon ng bukas, no, sa pamahalaan sa sistema ng pamumuhay noon ang mga katutubong wika, kasabay ng mga malalakas na wika sa panahon na ito. Ang Tagalog ay isa sa mga taal na wika sa bansa. No? Ito ang nagsisilbing lingua franca, no, sa Maynila, no, at sa mga rehiyon na nabanggit kanina, Region 1, Region 2, Region 3. Sa pamamagitan ng kautusan na ito, no, layunin ng pamahalaan na mas mapalaganap ang Tagalog, no, bilang sentral na wika na magtataguyod sa pambansang pagkakaisa. No, ang opisyal na pagpapatupad ng Tagalog bilang pambansa wika ay nagsimula noong 1939. No, ano pa, sa ating unang mga talakayan, no, ang Tagalog ay isa sa wika na bahagi ng pamilyang Austronesian na pangunahing ginagamit sa rehiyon ng Luzon, at ibang kalakhang Maynila at karating na lugar. No, ulit, ito ang pinili bilang basihan ng pambansang wika ng Pilipinas noong 1937 at naipatupad sa 1939. Yan, iba pang tala o talakayan hinggil sa Tagalog. Ang Tagalog, no, nahango sa salitang Tagalog ayon kay Virgilio Almario. No, ano pa, ang Tagalog ay gumagamit din ng 20 titik
na nakabatay sa Abacada ni Lopica Santos. Yan, familiar sa Abacada? Sino ang sumulat? No, si Lopica Santos. Sino si Lopica Santos? No, baki-screenshot na, mahalaga ito. Si Lopica Santos ay isang abogado, kritiko, isang leader, no, nanguna sa maraming palihang pangwika. No, siya ay naging punong tagapangasiwa ng SWP noong 1941. No, naging tagapangasiwa din siya. No, nakilala sa palayaw na Mang Openg. Sa gisang panulat niya ay Anak Bayan. No, pakilista. No, pinangarangalan siya bilang paham sa wika. Kaya may dahon siya ng laurel, paham sa wika. Ama ng balarilang Pilipino at haligi ng panitikang Filipino. Sa talakayang panitikan, mababanggit na yung pangalan nila sa wika dahil siya ang nagbalangkas ng akadang Pilipino sa kanyang balarilang Pilipino. Siya ay tinuring na ama ng balarilang Pilipino. Ibig sabihin, sir, ang Tagalog ay batay sa Abacada. Opo, batay sa Abacada ang wikang Tagalog. Abacada, no, ay mula sa 17 orihinal na titik ng baybayin. No, kumula siya sa 17 orihinal na baybayin, dinagdagan lang ng titik ra. No, wala kasing ra dito sa baybayin, tama? Ginawang 5. No, ginawang 5 ang patinig. Tingnan mo dito sa baybayin, 3 lamang ang patinig. At naging 15 naman yung katinig sa baybay, sa Abacada. Yan, ibig sabihin, ang unang kumilala sa 5 buong patinig ay yung Abacadang Pilipino. Yan. Ulit, ito ay binubuo ng 20 titik, 5 ang patinig at 15 ang katinig. Mapapansin, pinanatili ng Abacadang Tagalog ang 5 patinig dulot ng abecedaryo. Kasi ang abecedaryo, sa kasaysayan ng alpabetong Filipino, ang abecedaryo ang unang kumilala sa 5 magkakaibang tunog ng patinig. Yung A, E, I, O, U. Wala din dyan, gaya ng alpabetong Ingles, yung mga 11 titik. Yung 11 titik. Wala sa Abacada yung che, yung C, o kaya yung che, yung F, wala. Wala din yung J o J. Double L, wala. Enye, walang enye sa Abacada. Q, wala. R, wala. Double R, wala. Ube, wala. X, wala din. At Z, wala. Isa pa sa pinakatampok na katangi-tangi na sa Abacada ay yung pagbabalik ng tunog ng nga. Di ba nawala ang nga sa alpabetong Ingles? No, saan ang nga galing? Dito sa baybayin. Na binibigyan ng representasyon ng digrapong NG. Pag nakita nyo ito sa baybayin, nga ang bigkas. Yung NG. Mula sa sistema ng unang paraan ng pagsulat natin ng mga Pilipino. Pagkakabareho ng baybayin at Abacada, laging may kasamang tunog na A. Diba? Baybayin at ng Abacada, kasamang tunog A. Laging kasama ng mga titik.
Sa mismong pangalan pa lang, abakada, iba? Yung unang apak na titik ay binubuo at may kasamang tunog yung ba, yung ka at da. Yan, ibig sabihin yung abakada talaga ay ipinakilala ni Pica Santos, naging yung traditional na paraan ng pagbaybayin sa Pilipinas ay naimpluwensyahan ng alpabetong Romano. Parang ang ginawa ni Pica Santos, dahil may umiiral na alpabetong Ingles, titik Romano sa panahon na ito, kailangan mag-survive, no? Kaya nakabuo siya ng sistema ng pagsulat at pagbasa. Yan. Ibig sabihin, ang abakadang Pilipino ay gumamit din ng alpabetong Romano at baybayin, na naniniwala siya na magiging epektibo, na magiging madali yung pagbasa, pagsulat sa panahon nila o sa panahon na ito. Diba? Ang abakada ay nagbibigay ng maayos na struktura sa pagbabaybay, sa gramatika ng Tagalog. Pinadali nito yung pagkatuto, no, at paggamit ng wikang Tagalog sa edukasyon na konteksto. Kaya nagpatuloy ang dumisyon ng Tagalog bilang sentro ng wikang Filipino. No? Dahil sa malawak na paggamit ng Tagalog, no, sa pamahalaan, sa edukasyon, sa media. Na isapatas na ang Tagalog ay magiging wikang pambansa, na magiging pangunahing wika sa komunikasyon. Pinapatunayan, no, ang Tagalog ang naging nukleo ng wikang Filipino. Ipapaliwanag ito sa mga susunod na talakayan, no, bakit nukleo ang Tagalog ng wikang Filipino na F, no, sa mga susunod na talakayan. Sunod, noong Abril 1, no, 1940, no, inilabas ang kautusang tagapagganap bilang 263 na nag-aatas sa formal na pagpapalimbag ng Diksionaryong Tagalog-Ingles at balarila ng wikang pambansa. No, layunin nito ay taguyod at padaliin ang paggamit ng pag-aaral ng Tagalog bilang pambansang wika ng Pilipinas. Kaya may pagsasaling wika na nangyayganap sa pagitan ng wikang Ingles at Tagalog. No, sa ilalim ng pangunguna ni George Bocobo, na inilabas ang kautosang pangkagawaran bilang una na nag-aatas na simulan ang pagtuturo ng wikang pambansa, no, gamit ng wikang Tagalog mula sa ika-4 na baitang o na taon ng mataas na paaralan at ika-2 taon sa paaralang normal. No, layunin nito ay isulong ang wika, no, sa mas batang henerasyon. Yan, ibig sabihin mas tuluyan na ang pakikibakan ng Tagalog, no, na sumalamin na rin ang mga batas na ito at mga kautusan na paggamit ng wika Tagalog bilang panturo. No? Sa pamamagitan naman ng Batas Commonwealth bilang 570, ipinahayag ang pagiging opisyal ng wikang pambansa. Naging opisyal ng wika. Ibig sabihin sa panahon na ito, sa 1946, may 3 wikang umiiral, no? Ingles, Kastila at Tagalog, no, bilang opisyal na wika batay sa batas. Ang Tagalog ay naging opisyal, no, itinanghal na wikang pambansa ng Pilipinas alinsunod sa batas na ito, at ito yung hakbang, no, para mas matanggap, no, ang wikang Tagalog bilang sentral na wika sa bansa. No, mas tataas talaga yung layunin ng pagpapalakas, no, sa pambansang wika, na ang magiging magandang dulot nun ay yung pagkakaroon ng kaisahan at pagkakaroon ng sariling pagkakakilanlan yung bansa natin. Ay, tapos na pala. No? Dito na natatapos ang ating talakayan sa wika sa panahon ng Amerikano, kung saan nalaman natin ang mga pangunahing
aspeto sa wika sa Pilipinas. Ano ba? Sinuri ang ilang papel na batayang Ingles bilang wika ng edukasyon, ng pamahalaan sa panahon ng kolonyalismo ng Amerikano. Tinukoy din natin yung mga ilang batas sa wika na mga nabanggit na nagtatakda na ang Ingles, Kastila bilang mga opisyal na wika sa batas bilang 74, Commonwealth Act number 570, at yung syempre yung pag-usbong ng Tagalog bilang pambansang wika sa ilalim sa pagpapanday ng suryan ng wika pambansa mula sa batas Commonwealth bilang 570, kautosang tagapagpalaganap bilang 134 ni Manuel L. Quezon. At ang tinalakay din natin yung pagbabagong dulot ng pambansang identidad, gamit ang wikang Tagalog, mas mabibigyan puhag ng ating kasarilan. Sa huli, pinagtunan din natin ng talakayan yung transformasyon ng alpabeto mula sa baybayin, abecedaryo, noong unang talakay natin na impluwensya ang alpabetong Ingles at abakada ni Lope Casantos, na nagdulot ng pagbabago sa sistema ng ating pagbasa at pagsulat. Hanggang dito na lamang yung ating talakayan. Yan, maraming salamat. Pakipusuan na lang kung walang mga tanong. Yan, bukas ang ating comment section para sa mga komento, Meron ba? May komento ba? Sir. Yan, Odindo. Realisasyon mo sa ating pinalakay. Sir, sa pag-ulit pa sa nakaraan ng Pilipinas, wala ng mga Amerikano, ngayon ko mas lubos na naunawaan kung bakit ang ilan sa mga Pilipino ay hindi marunong magsalita at sumulat ng wikang Pilipino. Nararapat tayong magpasalamat dahil sa laki na naitulong ng mga Amerikano sa kasarinlan ng bansang Pilipinas at pagbangon nito mula sa mga Kastila. Subalit sa kabila ng lahat ng kanilang naitulong, hindi ko maiwasang sisihin sila kung bakit hindi pinatangkilik at pinapahalagahan ng mga Pilipino ang sariling wikang pambansa. Sagot ni Enrico. Sa bagay na nabanggit mo yan, talagang hanggang sa Lupiyas ay napakalakas ng Ingles. Nakaka-apekto ito sa kakilala sa Pilipino. Yung talakay para doon, sa mga susunod na aralin, doon natin mas bibigyan ng tuon paano nakikipagsabayan ang wikang Filipino. Ang nasa isip pa natin sa panahon ng Amerikano, wikang Tagalog ang pambansang wika, hindi pa wikang Filipino. Sa mga susunod na talakayan. At maganda naman din ang mga nabanggit ni Enrico, yung pagpapahalaga sa magagandang dulot ng Amerikano sa bansa, higit sa pamahalaan at sa edukasyon at wika ni Enrico Lindo. Emerson. Sige, Emerson. Pagpapahalaga sa ating tinalakay. Ang pananakop ng mga Amerikano ay nagdulot ng pagbabago sa wika na tumulong sa pagbuo ng isang bagong kultura na identidad habang pinapanatili ang mga katutubong wika. Ang paglaganap ng English ay magbigay daan sa mas malawak na komunikasyon sa loob at labas ng bansa, pati sa mga negosyo at diplomatikong ugnayan. Wow, ang galing nga. Sa kabuuan, ang pag-aaral ng wika sa panahon ng mga Amerikano ay nagbibigay diin
sa mga pagbabago sa lipunan, edukasyon at kultura na patuloy na makaka-apekto at sa kasalukuyang kalagayan ng Pilipinas. Ulam po, sir. Yan, ang ganda ng iyong feedback tingil sa halaga, no, ng ating tinalakay. No? Lahat naman ay sumasang-ayon sa sinabi mo, Emerson. Yan. May tanong pa ba, Ito. klase? No, maraming salamat, Best IT1L. No, dito na matatapos ang ating virtual na talakayan. No, salamat. Paalam. Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you po. Thank you po.